Opo, kaya ko yang isipin. Opo, magaling ako magsalita. Alam kung bakit? Vlogger ako eh. Hindi po nagawa ng amo namin yan dahil hindi naman tayo nag-i-import noon. Ganyan na naman kayo. Sasabihin nyo na naman yung walang kamatay. Yan yung sabi ni Tulfo kay ano eh. Yan yung sinabi ni Tulfo kay Maharlika, bakit hindi nila ikaw magpresidente? Trabaho po namin, mga vlogger, ito, dumaldal. Sana sinabi yan ng panahon nyo. Opo, sinabi ko po to. Para maging masaya ka lang. Balik tayo. Nung panahon ni Duterte, wala tayong problema ng mga kamatis, wala tayong problema ng mga bigas na napakamahal. Sa solusyon, para pagbigyan natin tuntok-mul na to, huwag niyong gagalitin ang sarili niyo. Pasok kayo ng pasok dito, magagalit lang kayo, di ba? Sayang ang high blood. Punta kayo sa mga vlogger nyo. Makinig kayo dun. Tumanga kayo dun. Makinig kayo ng mga tawa-tawa. Sige na. Suko na ako. Ito po ang solusyon. Pasok kayo ng pasok dito eh. Bakit ba kayo pumapasok dito sa atin, sa amin? Hulaan ko. Nabububuhan kayo. Nabububuhan kayo sa mga vlogger nyo, kaya mas gusto nyo rito, no? Aminin nyo muna. Bago tayo sabi nga sa inyo, hindi nga po ako ekonomista, hindi nga po. Ang sinasabi ko po, yung ideya, di ba? Pag hindi kaya, ako simple lang, kaya ko po yun dahil naging leader po ako eh. Hindi ko po kayang magbakod. Bibigyan ko lang kayo na ideya kung ano kaya ko bilang leader. Hindi ko po kayang magbakod. Pero kung yung inutusan ko, hindi pa rin niya kayang magbakod. ano pa silbi? Ano pa silbi mo rito? Maintenance ka, halimbawa maintenance. Kasi ganito po kasi yung banat ng mga yan eh. Di dapat ikaw na yung naging presidente. Di dapat sinabi mo yan nun. Di ba? Ito po ang point ko eh. Naging leader po ako eh. Halimbawa, may maintenance ka na tauhan. Hindi ko po kayang mag-maintenance. Hindi ko po kayang gumawa ng bakod. Pero yung maintenance ko, uutusan ko yan para gumawa ng bakod. Pag hindi niya kaya, para saan ka pa rito? Maintenance ka, hindi ka pala marunong magbakod. Alam niyo yung point ko, no? Yun po dapat yung ginagawa ng gobyerno. Hindi naman sinasabi na sila mismo yung mga isda. Kaya hindi po yung kalokohan po yung mga sinasabi nyo, yung mga ganun. Ngayon, sasagutin ko kayo. Sasagutin ko po kayo. Ano yung sabi nila kanina? Bakit hindi mo yan sinabi kay Digong? Tagapagtanggol ako ni Digong eh. Hindi po ako. Kanya-kanya tayong trabaho. Ako nagtanggol kay Digong. Maraming atake sa kanya eh. Yung trabaho ko at that time, ipagtanggol si Digong. Sinasabi nila, yung mga Dolomite. Wala naman pong umaatake na tayo po. Wala pong umaatake na kasing galing ko para sagutin ko. Yung mga umaatake po kay Digong, ang atake po nila, no, kung ikaw ay pro-government vlogger, pagtatanggol mo yung gobyerno, di ba? Bakit mo sinasabi sa akin na bakit hindi mo pinuna si Digong? Hindi ko trabaho yun. Trabaho yan ng mga kalaban ni Digong. Ano yung nakikita kay Digong? Sinisira nyo yung kalikasan. Yung Dolomite, sinira nyo. Sinira yung Dolomite. Di sinasagot namin, taihan nyo yan dati. Ngayon, pasyalan na eh. Yan po yun, no? Kayong mga tanga.
Katulad niyan, sisiraan niyo ba si BBM? Oh, isang tanong lang. Kayong mga follower ni BBM, sisiraan niyo ba si BBM? Siyempre hindi. Bakit niyo ngayon sinabi sa akin, siniraan mo ba si Digong noon? Siyempre hindi. Kasalanan ko ba kung yung mga tagapagtanggol ni BBM, hindi siya kaya ipagtanggol? Anak ng tinapay, oh. Pati ba na? Oh, nagagalit kasi yung mga yan noon. Nung nilinis ni Digong yung Dolomite, galit sila dahil nawalan sila ng taihan eh. Taihan nila yan eh. Ang bantot kaya dyan. Ganun lang po yun, no? Kayo, naninira kayo sa gobyerno nung panahon ni BBM, nung panahon ni Duterte, yung mga naninira kay Duterte ang inaatake namin. Alam nga naman atakehin ko si Duterte, tagapagtanggol nga ako. Kaya yung mga logic nyo, illogical eh. Ngayon, ipagtanggol nyo si BBM. O, di ba? Hindi nyo kasi kayang ipagtanggol. Kami kaya naming ipagtanggol si Duterte. Kaya binabalik nyo sa amin. Bakit yung panahon ni Duterte? Sinabi mo ba yan kay Duterte? Malamang hindi. Tagapagtanggol ako ni Duterte. Bugok pala kayo. Parang basketball team yan. Tumitira yung kakampi ko, bubutatain ko ba? Ako ba gagwardya sa kakampi ko? Dapat kayo. Kalaban kayo. kaya, kaya pinipilo, kasi mahihina. Kaya ganyan ang sitwasyon yung mga BBM vlogger, ng mga BBM vlogger, hindi kasi kayang may pagtanggol si BBM. Kaya wala kayong napupulot. Wala kayong baon dito. Papasok kayo sa Duterte vlogger. Di ba? Wala kayong baon, kundi pamimiloso pong ewan. Ipagtanggol nyo si BBM, hindi yung tatanungin nyo, bakit hindi mo siniraan si Digong nun? Ba't ko naman sisiraan? Yung sila Tulfo din, di ba? Yung mga Tulfo. Nakilala po natin na marami po silang mga mahilig din. Sa mga television show nila, di ba? Yung mga panay usapin ng mga mag-aasawa yung mga pinag-uusapan. Pero tingnan nyo. Anyway, napag-uusapan muna natin, no? Baka mawala lang po sa isip ko. Isang salita lang po tungkol kay Tulfo, hindi naman po kay Erwin. Erwin, no? Sinasabi mo na wala kang nilabag na batas sa Pilipinas, wala kang nilokong tao. Pero hindi mo sinasabi na wala kang nilabag na no? Alam mo, yung panluloko, hindi po yan usapin ng pera lang. No? Yung panluloko, yung kinukuha mo yung tiwala ng mga tao, yun po yun eh. Katulad ngayon, tumatakbo ka, number 1 ka pa sa senatorial. Pero hindi mo maamin, hindi mo sinasagot yung tanong eh. Ikaw ba'y nameke ng mga papeles? Yun po yung sinabi ng dokumentong kumakalat. Hindi naman po yung nag-TNT ka ba o hindi. Yung TNT po, naunawaan yan eh. Di ba? Ng lahat ng Pilipino, naunawaan yung pagti-TNT. Katulad nga ng sinabi mo, kapit sa patalim yan. May binubuhay kang pamilya. Nauunawaan namin yan. Kaya ka hindi ka naman nag-TNT. Iba po yung TNT. Yung TNT, wala siyang papeles, kaya siya tago ng tago. Hindi po, sinabi niya kasi wala akong nilabag na batas sa Pilipinas at wala akong nilokong tao. Niloloko mo kami. Hindi naman TNT yung kino-question sa'yo, hindi naman yung pagpunta mo ron ng illegal alien ka. Hindi ka nga illegal alien eh. Di ba? Ang issue sa'yo, ikaw ay naging US citizen.
US citizen ka. At ang sabi ng US Embassy, kaya ka naging US citizen dahil nameke ka ng papeles. Ikaw ay sinabi mo, hindi nga namin alam kung may totoong Erich Sylvester Tulfo. 'Di ba? Inassume mo yung pinanganak sa Hawaii noong 1965 na nagngangalang Erich Sylvester Tulfo ay ikaw. Kaya ka ni-revoke. Ikalawa, tao ka na ng gobyerno eh. DSWD ka nung lumabas tong issue na to. Nung lumabas tong issue na to, tao ka na ng gobyerno. Is either congressman ka or yung sulat ng US Embassy. Bakit hindi mo yung sagutin? Kung wala kang nakikitang mali sa ginawa mong pamimiki, ano pang kaya mong gawin bilang senador na hindi mo nakikita? Alam mo, minsan, sa totoo po, yung mga taong sanay na ginagawa, halimbawa po, yung mga hindi naninigarilyo, alam namin na parang masama sa katawan yung paninigarilyo. Pero yung naninigarilyo, wala na sa kanila yan eh. Alam nilang masama yan, pero ano ngayon? Di ba? Yun po yung nakakatakot, yung nakasanayan nyo na wala kayong ginagawang mali. Na hindi kayo nanloloko. Na nagpaliwanag kayo pero hindi nyo talaga pinaliwanag yung totoong sitwasyon nyo. Okay, yun lang naman, no? Tapos, kung may decency ka pa, i-atras mo na lang yung Pwede ba naman yun na ano yung moral ascendancy ng gobyerno para usigin ang mga katulad ni Alice Gu na dinisqualify dahil hindi raw totoong Filipino citizen, may nameke ng papel na hindi naman si Alice Gu dahil sabi nga mismo ni Gatchalian, nakita niya na nag-aral sa Grace o nag-aral na dito sa Pilipinas, bata pa lang. Nag-aaral siya sa Chinese school. Ibig sabihin, imposible na siya yung nameke ng kanyang papeles nung bata pa siya. Yun, iba yung nameke eh. Pero, kung peke yung papeles ni Alice Go, iba yung nameke para sa kanya. Pero disqualified. Pero si Tulfo, siya mismo yung nameke. Ayon sa dokumento, hindi ko alam kung nameke ka o hindi. Hindi mo pinapaliwanag. Pero sa dokumento nakita namin, nirevoke ang yung passport dahil ito ay nakuha mo fraudulently. May pamimeke, mayroong ikaw ay nakakuha ng papeles dahil nanloko ka. Sabihin mo wala kang niloko. Ibig sabihin, hindi kailanman pag ang Amerikano ang niloko niya, hindi yun considered na panloloko. Talaga. Ngayon pala niloloko mo na kami. TNT yung pinapaliwanag mo eh. Gusto naming ipaliwanag mo na meke ka ba ng papel o hindi. TNT kinukuha mo yung mga ano namin, no, yung emosyon. Kumukuha ka ng suporta. Okay. Tuloy natin rito kay ang tapang pa eh. Alam nyo, dinadaan nyo lang po sa tapang. Okay.